Casona, ang makakasama nyo ngayong umaga sa pagpapatuloy ng ating gawain dito sa Crossroads United Methodist Church, ang ating online morning devotion. Ngayong araw ng Lunes, July 29, 2024. Sa umagang ito ay kukunin natin ang ating aralin mula sa Aklat ng Lucas, Kabanatang 6, Talatang 38. At ito ang sinasabi: Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Nagbibigay ba tayo ng mga handog dahil kailangan ng Diyos ng pera? Nagbibigay tayo ng mga handog sa Diyos upang makapasok tayo doon sa cycle ng pagpapala na inihahanda ng Diyos para sa atin. Sinasabi nga sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 24 hanggang 25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay. Ito ay kapag tayo ay nagbibigay na tayo ay tunay na tumatanggap. Kapag tayo ay nagbibigay, hindi tayo nawawalan ng anuman. Sa halip, tayo ay nakakakuha ng isang bagay. At ito yung tinatawag nating cycle of blessings. At dahil pinagpala tayo ng Diyos at pinagpala ka ng Diyos dahil sa iyong pagbibigay, maaari kang magbigay muli. Sa kabilang banda, kapag hindi ka nagbibigay, ano ang mangyayari? Iniiwan tayo ng cycle of blessings. Hindi natin nararanasan yung paikot-ikot na pagpapala na inihahanda sa atin ng Panginoon. Tingnan natin ang buhay ng isang magsasaka. Kapag siya ay nagtanim, siya ay aani sa panahon ng anihan. At sa panahon ng kanyang pag-ani at pagtatapos nito, muli na naman siyang magtatanim. Ganito umiikot ang buhay ng isang magsasaka. Parang buhay ng isang taong punong-puno ng pagbabahagi sa kanyang buhay. Tandaan natin, God blesses the giver. Kaya kung marunong tayong magbigay, ang pagpapalang inilabas ng ating mga kamay ay pagpapalang babalik din sa atin. Masigit pa, doble, siksik at nag-uumapaw na pagpapala. Iyan yung tinatawag nating cycles of blessing. Hindi natatapos, walang katapusan. Paikot-ikot lang ang buhay ng taong nagbibigay. Kapag naglaan tayo ng mga bagay na para sa ubasan ng ating Panginoon, tiyak na mayroong ibabalik ang ating Panginoon sa atin. Hindi natin mamamalayan na itong ibinalik sa atin ng Panginoon ay mas higit pa kaysa sa ating ibinigay para sa ating kapwa, para sa mga nangangailangan, at para sa ministeryo ng Panginoon dito sa lupa. Subukan mong gawin, subukan mong magbigay. At hindi mo mamamalayan na higit pa ang ibabalik ng Panginoon sa mga bagay na iyong naibigay ng bukal sa iyong puso. Kaya sa umagang ito, ipinapakita sa atin ng aralin na ito, ng mga talatang ito mula sa Aklat ng Lucas, Kabanatang 6, 38, na walang kahinayangan kapag tayo ay nagbibigay. Walang masama at walang mawawala sa atin. Bagkus pa nga sa ating pagbibigay, magkakaroon ito ng
mas higit pa o mararanasan natin na mas higit pa ang babalik kaysa ibinigay at iniabot ng ating mga kamay. Ano pa ang nanaisin mo? Ang magbigay o ang magdamot? Ang magbigay o ang magwalang bahala sa mga taong nangangailangan? Ang magbigay at magbahagi o ang walang maging pakialam? Dahil sa pagbibigay, mayroong kapakinabangan. Mapapabilang tayo sa walang hanggang pag-ikot ng biyaya ng Panginoon. Kaya huwag nating panghinayangan na maglabas tayo ng pera sa ating bulsa sa panahon na tayo ay mananambahan. Tunay na napakasarap magbigay. Napakaraming testimony o napakaraming patotoo ng iba't ibang tao na sa kanilang pagbibigay ay higit pa ang bumalik sa kanilang buhay. Subukan mong magbigay, kapatid. Subukan mong magbahagi. Subukan mong ilaan ang mga bagay na mayroon ka para sa iba. Natitiyak akong ang Panginoon ay laging may inilalaan para sa mga taong laging nagbibigay. Kaya muli mga kapatid, God blesses the giver. Huwag nating panghinayangan nang magbigay tayo sa ating mga kapwa. Huwag nating panghinayangan na maglaan tayo ng mga bagay para sa paggawain ng Panginoon o para sa ministeryo ng Panginoon dito sa lupa, sa ikalalago at ikalalaganap ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O banal naming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang Diyos ng walang hanggang nagbibigay ng biyaya sa aming buhay. Kaya salamat po dahil sa tuwing kami ay magbibigay, lagi po kayong naglalaan ng pinakamaganda upang ibalik ang lahat ng mga bagay na aming naibahagi sa iba. Ang dalangin ko po, O Lord, tulungan mo pong hipuin, tulungan mo pong gisingin ang mga puso ng mga taong takot magbahagi para sa kanilang kapwa. Takot magbigay para sa kanilang iglesia. Palagi mo pong ilaan sa puso nila at ipaalala na nagagalak ka sa mga taong nagbabahagi, nagbibigay para sa iyong kaharian. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng mga taong nagbibigay. Lalo't higit ang mga taong may takot na magbahagi ng mga pagpapala na natatanggap nila. Dahil sa mga bagay na ito, naniniwala kami at panghahawakan namin, O aming Diyos, na Ikaw ay hindi madamot na Diyos, na sa panahon na kami ay mangangailangan, ay palagi kang may nakalaan para sa amin. Kaya Lord, patuloy mo pong hipuin ang puso ng lahat ng tao na maging kabahagi sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi. Naniniwala kami na pinagpapala mo ang mga taong nagbibigay. Salamat, O Lord God, na muli mong ibinigay sa aming puso at muli mo pong ipinaalala na hindi masama ang magbigay. Bagkus, sa aming pagbibigay ay mayroon kang inilalaan ng siksik, liglig at umaapaw pang pagpapala na mapapalitan ng mas marami pa, ng mas higit pa, ng doble-doble pa ang mga bagay na ibinigay at inilaan namin para sa iba. Salamat pong muli sa paggising sa aming mga puso, sa paggising sa aming mga isip na mas mabuti ang nagbibigay dahil mayroon kang ibabalik na mas maganda at mas maayos sa mga bagay na pinakawalan ng aming kamay. Salamat po sa umagang ito, O aming Diyos, sa muling pagsama sa amin. Dalangin ko, O Lord, na patuloy mo pong hipuin ang puso ng lahat ng taong natatakot magbahagi ng mga bagay na mayroon sila. Patuloy mo po silang
gisingin, at patuloy mo pong ilagay sa puso nila na pinagpapala mo ang mga taong nagbibigay. Dalangin ko rin po sa iyo ang lahat ng miyembro ng Iglesia ng Crossroads United Methodist Church. Palagi mo pong ilagay sa puso nila na mayroon kang nakalaang pinakamaganda, maayos para sa kanila sa panahon na sila ay magbabahagi sa ikauunlad ng iyong kaharian dito sa lupa, lalo't higit ng iyong iglesia sa dakong ito ng Crossroads United Methodist Church. Salamat po o aming Diyos dahil ikaw ay mayroong napakalaking puso upang ibalik sa amin ang lahat ng mga bagay na naibahagi namin sa iba. Siksik, liglig at umaapaw. Kaya Panginoon namin, ang dalangin ko, patuloy mo pong payamanin ang mga puso na patuloy na nagbabahagi, nag-aabot at nag-ibibigay para humayo at ipalaganap ang iyong banal na salita. Salamat po o Lord sa umagang ito dahil sa cycles of blessing o sa cycle of blessings na patuloy mong inalalaan at patuloy mong ipinaparanas sa buhay ng iyong mga tapat na naglilingkod. Pinupuri ka po namin o aming Diyos sa umagang ito. Pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isa na naman pong edisyon ng online morning devotion ang ating natapos sa araw na ito. At muli, nanaisin din namin at hihintayin namin na muli namin kayong makasama sa susunod na morning online devotion ng ating iglesia. Patuloy niyo po itong suportahan at patuloy niyo pong samahan kami na mag-aral, matuto, at makapagpalaganap ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng gawain na ito. Kaya mga kapatid, patuloy po kayong mag-ingat at patuloy po kayong samahan ng Panginoon sa buong maghapon na inyong gagawin sa inyong buhay. Salamat po, hanggang sa muli, paalam.